magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pagpupuri at inawitin, ang papasalamat sa Kanya. At si Master ang bumilatin doon sa bagong lupa. Nakasulat kaligayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Pangako ng ating laman na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta po kayong lahat? Sa pangalan ng PED, ang Philippine Association of Master Holy Spirit Incorporated, taos puso kaming mag-anyaya sa inyo na makikinig sa aming programa, Ang Tatak ng Espiritu Santo para sa Kaligtasan ng Tao. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master Suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangatawan o malinaw na pag-iisip upang sa ganun ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan na pag-aaralan natin ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia at kung mayroon mang mga referensya na binabasa po namin, ito ay binabasa namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ito po ang programa, Ang Tatak ng Espiritu Santo para sa Kaligtasan ng Tao. Patuloy na mapakinggan dito sa Himpilan ng Kaboses Power Radio sa oras kita sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa Sabado. At sa Kidapawan, sa Teleradyo Ronda FM, mapakinggan po ang programa na ito sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi sa Linggo. At sa Pagadian, bukas, mayroon na tayong programa sa Pagadian at sasabihin namin sa susunod na programa namin dito sa Power Radio. At ngayon, makakasama pa po natin ang mga kasama na mga ministro ng PEDM. Ito naman si Brother Danilo Lacua. At ito naman po si Brother Jason Lopez. At ito po si Brother Joel Hurtado. At ito naman po si Romulo Robles, Senyor. At ito naman po si Jan Minard Magalso. At ito naman po ay inyong kapatid Lucio Lopez Jr. At ito naman po inyong kapatid Abilino Nabalitan Jr. Kasama ngayon sa pangaral na ipalaganap ang banal na Espiritu Santo. At sa ngayon, sa hindi po ko ibibigay ko iba kay kapatid na Hermogenes Macarayo upang talakayin ang ating paksa. Bago po natin tatalakayin ang paksa po natin, binabati po natin ang lahat ng mga nakikinig sa programa po natin at sa ating General President and Founder ng UKAGC na organisasyon, Ma'am Lilia Toonan, at sa General Secretary po sa organisasyon ng IKAGC o UKAGC, Ma'am Lisa Subak. Magandang hapon po sa iyo, ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating legal counsel ng PEDM, si Attorney Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Attorney. At binabati po natin kasi noong mga nakaraang linggo
doon kami nagpunta sa Maynila at nagpapasalamat po kami na maraming mga nagtanggap ng panalangin at aanib ng relihiyon na PEDM sa loob ng 7 araw na nandun kami sa Luzon. At ang mga dapit naman na mayroon ng mga aanib sa PEDM sa Baliwag, Bulacan, si Mr. and Mrs. Antonio Sales at si Sinaida Sales, tumanggap sila ng panalangin at aanib sa relihiyon na PEDM. At doon naman sa Quezon City, si Marie Chris Abelardo, tumanggap sa panalangin, nagtanggap siya at aanib sa relihiyon na PEDM. At mayroon namang member sa Bacoor, Cavite, isang pamilya sila na nagtanggap ng panalangin at aanib sa relihiyon na PEDM. At doon naman sa San Felipe, Padre Garcia, Batangas, marami sila ang nagtanggap ng panalangin at aanib ng relihiyon na PEDM. Si Ma'am Lisa Sobak at si Dominic Francis Insobak, Christian Sobak, si Ire Navarro at si Arnaldo Navarro at si Amelia Broso o si Cirila Andal, Juan Junior Andal, Jose Sobak. Yon ang mga nagtanggap ng relihiyon na PEDM. Aanib sila at nagpapasalamat po tayo na ginabayan po tayo ni Master para nahikayat natin sila na aanib sa relihiyon na PEDM at taos puso nilang tinanggap ang relihiyon na PEDM. At binabati po namin ang mga ikagsi o yukagsi na nasa San Jose, Batangas, Cavite, San Jose, Batangas City Chapter, sa si Jimson de la Roca o si Jojo Florindo Baldovia, isang OIC sa Ikagsi Uyukagsi, at si Jimson naman de la Roca, siya ang presidente ng Ikagsi Uyukagsi sa San Jose Chapter, Batangas City, at si Edwin Aguila, advisor, at si Godofredo Alday, advisor sa Ikagsi Uyukagsi. Magandang hapon po sa iyo sa inyong lahat diyan, mga kapatid, kasi palaging nanonood sila sa programa po natin sa PEDM, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Nanonood sila sa Facebook at sa YouTube sa PEDM Universal. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, mga kapatid po namin diyan sa Luzon. At pagbalik namin, marami pang mga lugar na puntahan po namin kasi mayroong naghintay sa amin na kailan kami babalik sa Luzon para makaharap po namin sila at mapakinggan po nila ang doktrina ng PEDM. At ngayon, kapatid na Dani, puntahan na po natin ang paksa po natin ngayon. Pero sa hindi pa natin pag-usapan ang paksa po natin ngayon, ano ba ang kalagayan ng PEDM? Kung ang pag-usapan natin ay ang legal na paraan, kapatid na ba ang kalagayan, Dani? Ang status ng ating samahan sa rayo, kung legal ang usapan, ito ay active ang status sa Securities and Exchange Commission, dahil palagi natin ginagawa ang mga tuntunin o tungkulin para sa activation ng pasamahan natin. At ang mga layunin ng PEDM, ito ay nagsimula noong December 29 ito na katangian sa relihiyon na PEDM. Dahil ang PEDM ay walang ginagalaw na ibang relihiyon, o ang PEDM ay nasa pag-unawa ng iba't ibang relihiyon. Itinuring po natin sila na kaibigan at mga kapatid, ang mga hindi kaanib sa relihiyon na PEDM. At ang layunin po natin na sa pangaral po natin upang ipaliwanag po na ipalagana po natin ang pananalig sa mga tao diyan sa Espiritu Santo, lalo na ngayon sa panahon na natin ngayon. Ang paksa po nating tatalakayin ngayon ay tungkol sa utos ng Panginoong Diyos na dapat bigyan pansin ng mga tao.
Sa Biblia, puntahan na po natin. Meron bang gusto, nais, o utos ang Panginoong Diyos na kailangan tutuparin ng mga tao, kapatid na Jason? Mayroon po, dito mababasa natin sa Matthew 6:33. Ito po ang mababasa. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito ang nabasa po sa nakasulat sa Biblia na kailangan hahanapin muna ng mga tao ang kaharian ng Panginoong Diyos at ang katuwiran, at mayroon pang mga bagay na idagdag ang Panginoong Diyos sa mga tao na nagsisikap na hahanapin ang kaharian ng Panginoong Diyos. Kapag ka ang tao maghanap ang tao, meron naman siyang makikita, at kung manghingi ang tao, meron siyang matanggap. Meron ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Jisrael? Ito po ang nakasaad sa Biblia, mga kapatid. Dito sa aklat ng Mateo, size city, ito po ang nakasaad. City hanggang 8, simulan mo ang pagbasa sa city hanggang 8, kapatid na Jisrael. Opo. Ito po, sa panalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang maraming salita. Sa ilipat mo sa kabanata 7 at sa talatang 7 hanggang 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo'y pagabuksan, sapagkat ang bawat humingi ay makatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay bubuksan. Maliwanag po, mga kapatid at mga kaibigan, na doon sa binasa sa kapatid na ministro kanina, sa Mateo 6:33, na kailangan hahanapin ng tao ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. At kung matagpuan ng tao ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, mayroong matanggap niya, idagdag sa Panginoong Diyos sa kanya ang lahat na mga bagay. Kung ang tao ay tutupad sa utos ng Panginoong Diyos at sa kagustuhan na hahanapin ang kapangyarihan, kung ang tao ay maghahanap, makasusumpa, matagpuan niya ang hinahanap niya, at kung hingin niya ng Panginoong Diyos, matanggap niya ang hinihingi niya. Ito ang nabasa po natin na nakasulat sa banal na aklat. Ngayon, susuriin po natin kung ano ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristo na kapangyarihan. Ano kaya ang kapangyarihan? Tayo ang nagtanong, Biblia ang sasagot sa tanong po natin. Ngayon, puntahan natin ang sagot po sa katanungan po natin. Ano kaya ang kaharian ng Panginoong Diyos? Kung puntahan natin ang banal na aklat, kapatid na Joel, ano kaya ang kaharian ng Panginoong Diyos na dapat hahanapin ng tao? Ito ay babasahin lang natin sa nakasulat sa Korinto 4:20. Ito po ang nakasabi. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Maliwanag po, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ang kaharian ng Panginoong Diyos ay ang kapangyarihan sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan at mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, maliwanag na ang sinabi na kaharian ng Panginoong Diyos ay ang kapangyarihan. Sabi ni Apostol na si Pablo, ang tanong, saan kaya matagpuan ng mga tao ang kaharian o kapangyarihan ng Panginoong Diyos? Ang kaharian o kapangyarihan ng Panginoong Diyos
ay matatagpuan ito sa isang bansa. Pero patunayan po namin, mga giliw po na tagapakinig, sa pamamagitan din ng mga talata na babasahin po namin dito sa banal na aklat. Puntahan na po natin. Merong isang hula sa banal na aklat na naisulat. Isang hula na merong panahon na titipunin ng Panginoong Diyos ang mga tao at sila'y magsirating doon sa isang lugar na titipunin sila ng Panginoong Diyos. At doon makikita nila ang kaharian o kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ngayon, para sa pagpatunay, puntahan natin ang pruiba sa Biblia, kapatid na Robles. Meron ba po tayong mababasa na isulat sa banal na aklat na merong isang lugar na diyan titipunin ng Panginoong Diyos ang mga tao sa iba't ibang bansa at makikita ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos? Meron ba po tayong mababasa, kapatid na Robles? Mayroon yan, Brad Macarayo, at sa kasigurado. Ayon dito sa Kabanata 66, talata 18 sa Isayas, ganito ang salita. Darating ako para tipunin ang lahat ng bansa ng mga wika. At darating sila darating sila at saksihan ang aking kaluwalhatian. Yun, ang kaluwalhatian niya pala, Brad Macarayo. Sa binasa mong talata, sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip, ang panahon ay dumarating na aking pipisanin o titipunin ang lahat na mga bansa at ang mga iba't ibang wika, at sila'y magsiparoon at mga kikita ang aking kaluwalhatian. Ang binasa ng kapatid na ministro, ang isang Biblia na binasa niya kanina, yung Bibliang binasa niya na translisyon, Biblia ng Sambayanang Pilipino. Babasahin ko ulit ang binasa niyang talata dito sa translisyon ng Biblia na binasa niya sa 66:18. Ganito po: darating ako para tipunin ang lahat ng bansa ng bawat wika, at darating sila at masaksihan ang aking kaluwalhatian. Kung babasahin po ito, ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos na makikita sa isang lugar na diyan titipunin ng Panginoong Diyos ang mga tao na titipunin niya. Dito po sa aklat na ang Bible Pinoy version, babasahin ko po ito dito sa Isaiah 66 versikulo 18 sa sitas na binasa sa kapatid na ministro sa versikulo 18. Alam ko ang mga ginawa at iniisip nila. Dadating ako para i-gather lahat ng bansa at ng mga taong may iba't ibang lingwahe. Dadating sila para makita ang kapangyarihan ko. Maliwanag po sa binasa po nating talata. Sinusuri po natin kung ano ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hahanapin ng tao ang kaharian ng Panginoong Diyos. At ang kaharian ay ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Merong isang lugar. Doon matagpuan sa isang lugar ang kaluwalhatian o kapangyarihan o kaharian ng Panginoong Diyos. Titipunin ang lahat ng mga bansa, lahat ng mga wika, titipunin ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang tanong, saan kaya matagpuan o makikita ang kaluwalhatian o kapangyarihan o kaharian ng Panginoong Diyos? Ngayon, kagaya kanina sa ginawa po natin, tayo ang nagtanong, Biblia ang sasagot.
kapatid na Abilino, puntahan po natin ang Biblia. Saan kaya matagpuan ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos? Opo, mga kapatid na magkarayo, dito natin makikita sa Babasahin mo lang ang nasa banal na aklat. Isayas 59:19. Ganito po ang nakapahayag. Sa gayoy, katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran, at ang kanyang kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw, sapagkat siya'y darating ng parang bugso ng tubig. Maliwanag Pinayaon hininga Oo. ng Panginoon. Yan Mal- po ang ating mabasa, kapatid Oo. Makarayo. Maliwanag po sa binasa pong talata. Saan matagpuan ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos? Sa sikat. Kapangyarihan? Sa sikatan? Sikatan ng araw po, O kapatid. sa silangan ng araw. Araw. O, kung babasahin ito, kapatid na GR, ipabor mo na. Ibigay ko sa iyo yung King James version sa English. Ang binasa mo sa Tagalog version sa King James version. Oh, ang nabasa mo, hinanap natin kung saan matagpuan ang kaluwalhatian o kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Sa nabasa mo sa sikatan ng araw. Kung babasahin ito sa English version, sa King James version, ano na ang pagkatawag sa tinawag na kaluwalhatian o sa binasa mo? O sa sikatan ng araw? Sa isa lang po verse, ganito po ang nakapahayag sa English version, sa Isaias 59:19, ganito po ang nakapahayag. So I shall declare the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in a like flood, the Spirit of the Lord shall lift up and standing against him. Ganyan So, po. tinawag ang sikatan ng araw na rising Sun. of the sun. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Sikatan ng araw o rising of the sun. Diyan makikita ang glory o kaluwalhatian. Sa binasa kanina, sa Isaiah 66:18, sa tinawag na ang Bible Pinoy version, ang kaluwalhatian tinawag na dito na kapangyarihan. Diyan sa sikatan ng araw o rising of the sun, makita sa mga tao ang glory o kaluwalhatian. Sa binasa dito na translation, ang Bible Pinoy version, kapangyarihan. Ngayon, kapatid na Dani, ang binanggit na isang lugar, sikatan ng araw, rising of the sun. Ang rising of the sun, kapatid na Dani, kung puntahan po natin ang mga referensya, kasi sa intro pa lang natin, sa programa natin, kung mayroon mang mga babasahin po namin na mga referensya, ito ay binabasa po namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. Ngayon, kapatid na Dani, kung puntahan natin ang referensya, kung gagamitin ang rising of the sun, ano ang tinutukoy, kapatid na Dani? Kung kukuha tayo ng referensya, kailangan mailiwanag o mapaliwanag ang meaning ng rising of the sun dahil yan ang kapangyarihan o kaluwalhatian ng Diyos. Ayon sa Young's Analytical Dictionary of the Bible by Robert Young, sa pahina 284, ito ang nakasabi, rising of the sun or misrak. Ano itong misrak? Ito ang tinatawag na rising of the sun o malayong silangan. At yung binasa mo na ang misrak o sa nabasa po natin sa Young's Analytical Concordance to the Bible, ang nabasa po na ginamit ito para ang misrak para para tumukoy sa malayong silangan. At merong sa binasa mo na isang referensya, kapatid na Dani, sa Young's Analytical Concordance to the Bible, merong nabasa mo na sa ibaba na mga talata. Anong mga talata diyan na isinulat na nasa sa referensya? Ang nakasulat na talata ay Isaiah
chapter 43:5 at saka Isaiah 46:11. Ang Isaiah chapter 43, verse 5, ito ang dyan, mayroong mabasa na ang rising of the sun, ginamit ito para tumutukoy sa isang lugar na tinawag na malayong silangan sa nabasa po natin. Ngayon, kapatid na Dani, sunod-sunod na mga referensya na gagamitin po natin sa banal na aklat, kapatid na Dani. Sa Young's Analytical Concordance to the Bible, mayroong misrak. Tumukoy ito sa malayong silangan. Ano ba itong salita? Yung misrak, kapatid na Dani. Kukuha tayo rin ng isang referensya na nag-define ng misrak o kahulugan niya. Ang kinuha natin na sita kanina ay Isaiah 43:5. Kung buhay natin ang meaning ng misrak dito sa Smith's Bible Dictionary by William Smith sa pahina 154, ito ang pahayag. Misrak is used of the Far East with a least definite signification. So, ang misrak ay ginagamit ukol sa halayong silangan o malayong silangan niya. Ito ang kanyang tinutumbok sa Isaiah 43:5. So, misrak meaning halayong silangan, malayong silangan o rising of the sun. Oo. At ayon po sa nagsisipag-aral sa mga wika, kapatid na Dani, ng Biblia, ang mga terminong Hebro na naglalarawan ng silangan ay nagkakaiba-iba sa kaisipan. Mayroong kidim at mayroong misrak. Ang kidim naman ay dako o bansa na nasa pinakamalapit na unahan sa isa pang dako o bansa sa isa pang pasilangang direksyon. Ito ang ginamit sa malapit na bansa na nasa malapit na nasa unahan na isa pang dako o bansa sa isang pasilangang direksyon. Ibig sabihin, ang kidim, ginamit ito para tumukoy sa isang bansa na malapit sa nabasa po natin dito sa Smith's Bible Dictionary. Sa kabilang dako naman, ang misrak ay ginamit ito upang tumukoy sa malayong silangan. At kapatid na Dani, sa nabasa po natin na sa Smith's Bible Dictionary na merong mga talata na makikita po natin. Ano ang mga talata na naisulat sa banal na aklat, kapatid na Dani? Ang nakasulat ay ang referensya sa aklat ni Isaiah 42:2, Isaiah 42 to 25 at saka Isaiah 43:5 at Isaiah 46:11. Yan ang mga sita o mga talata na nireferensya sa silangan. Oo. Ito ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia, mga kapatid at mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Maliwanag na po na ang isang lugar ay isang bansa na tinawag na malayong silangan. Diyan makikita ang kaharian ng Panginoong Diyos o kapangyarihan sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Ayon po sa isang talatang binasa kanina, sa isang hula, sa Isaiah 66:18, darating ang panahon na titipunin niya sa Panginoon ang iba't ibang bansa at iba't ibang wika, ang mga tao at sila'y makakita. Masumpungan po nila ang ang tinawag na kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ito po ang nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Ano ang paraan ng Panginoong Diyos sa pagtitipon niya o titipunin niya ang mga iba't ibang bansa at iba't ibang wika at magsiparito sila doon sa isang bansa na malayong silangan dahil sila ay titipunin ng Panginoong Diyos at dadalhin ng Panginoong Diyos na ipinangako niya sa mga tao na nasa isang bansa
na malayong silangan. Dito po sa isang translation, James Moffatt translation, sa Isaiah 43:5, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Mula sa malayong silangan, titipunin ko ang iyong lahi, at mula sa malayong kanluran, titipunin ko kayo. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, maliwanag po na sa talata na binasa po natin, diyan sa malayong silangan, titipunin ng Panginoong Diyos ang mga taong pinangakuan niya, na sila ang mga tao na nagsikap hanapin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, na ang kapangyarihan ay ito ang kaharian na binanggit ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 6:33. Ito po ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kapatid na Dani, puntahan natin ang mga referensya, kapatid na Dani, kasi pabor mo na ang mga nasa iyo na ang mga referensya po na gagamitin po natin. Hahanapin na po natin, kapatid na Dani, dahil tayo ay nagsisipangaral sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo dito sa loob ng relihiyon na PEDM. Sa pamamagitan ng mga radio station, nagbili po tayo ng oras, kapatid na Dani, para ipangaral po natin ang Ebanghelyo ng Espiritu Santo. Dito po tayo sa bansa na Pilipinas. Kapatid na Dani, ang bansang Pilipinas ba na dito nagmula ang pangangaral po natin sa Espiritu Santo, ang bansa bang Pilipinas ay nasa malayong silangan? Well, para mapuriba natin, Brad Macarayo, babasa ulit tayo ng isang dictionary, isang referensya. Ang libro na ginawa ni Horacio de la Costa, isang paring Hisitas, na tinawag na Asia and the Philippines, sa pahina 169, ito ang nakapahayag. It cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines, should also be that which Christianity has taken the deepest root. So, hindi maaaring mawalan ng kabuluhan ang isang bansa na nasa gitna ng halayong silangan, ang Pilipinas, kung saan ang Kristyanismo ay nagkakaroon ng napakalalim na ugat. So, Pilipinas ay nandito sa halayong silangan. Ibig sabihin, kapatid na Dani, na ang nandito. bansang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Oo, ito po ang nabasa po natin. Dito na matatagpuan ang hinahanap ng tao. Yung utos ng Panginoong Diyos, kailangan hahanapin ng tao ang kaharian ng Panginoong Diyos, na sinuri po natin, at ayon ni Apostol si Pablo, ang kaharian ng Panginoong Diyos, ito ang kapangyarihan. Kung hanapin nila, matatagpuan nila. Kung kakatok sila, ay babubuksan sila. At dito sa Pilipinas, matagpuan ng mga tao ang kapangyarihan o kaharian ng Panginoong Diyos. Ito po ang nabasa natin na nakasulat sa Biblia. At ito po ang dahilan na sa tuwing makita nila, kapatid na Dani, yung kaharian o kapangyarihan, doon na makabilang na sila sa mga tao, kapatid na Dani, na tinipon ng Panginoong Diyos. Dito tinipunin sa Pilipinas talaga. Na dadalhin ng Panginoong Diyos dahil siya ang magtuturo sa mga tao na titipunin niya. Titipunin dito sa malayong silangan. Malayong silangan. At ang malayong silangan ay ang Pilipinas, na nabasa po natin sa banal na aklat o sa mga referensya po na binasa po natin, na narinig o napanood sa mga palaging nakikinig sa programa po natin. Ngayon, sa nabasa po natin sa banal na aklat, ito po, mayroon po tayong paghati-hati sa mga nasod na nakilala na ang mga lingkod ng Panginoong Diyos noon. At dito sa Pilipinas, ito po ay ipaliwanag po namin, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Mabasa po sa Levitico 25:55 na ang mga lingkod ng Panginoong Diyos noon ay ang Israel. Bansang Israel. At siya ang nagtatag at nagtayo sa 2 Samuel 7:10, 24.
na itinatag niya ang Israel. At ang bansang Israel, kapatid na Dani, ay nasa malapit na sila. malapit. Yung ginamit na termino, Kedim. Kedim. Near East yan. Near East. Malapit na silangan o malapit na bansa sa silangang padireksyon. Sa iba pang bansa na nasa malayo. Ang Kedim, yung ginamit, yung ang mga malayo pasado na bansa. sa Near East, Near East. yung bansang Israel na ang nagtatag walang iba kundi ang ating Panginoong Jehova. At noong dumating na ang ating Panginoon Kristo dito sa sanglibutan, nagtayo siya ng iglesia, Mateo 16:18. At saan po itinatag ng Panginoong Kristo ang kaniyang iglesia? Sa Gawa 8:1, diyan sa Jerusalem. Ang Jerusalem, kapatid na Dani, Nasa gitnang silangan. Middle East. Dalawa na, kapatid na Dani. Near East at saka Middle East. Ang Near East, malapit na silangan, yung mga lingkod ng sa ating Israel, Panginoong Jehova. Israel. At doon sa gitnang silangan, ang iglesia ni Kristo. yun ang mga Sila lingkod yun, ng yung ating Panginoong Panginoong Hesukristo. Ngayon, kapatid na Dani, mayroong pinangakuhan ng Panginoong Diyos dito sa Pilipinas na titipunin ng Panginoong Diyos. Sino kaya ang mga mapalad na mga tao, kapatid na Dani, na isang pulutong, yan dapat nilang malaman. isang pulutong o isang grupo na dito matagpuan sa Pilipinas. Sino kaya ang tanong? Sino kaya ang pinaglilingkuran ng mga tao dito sa Pilipinas? Ngayon, susuriin na po natin sa banal na aklat. Merong malapit na silangan, gitnang silangan, merong Pilipinas, malayong silangan. Ngayon, sino ang mga lingkod ng Panginoong Diyos dito sa Pilipinas? Ayon sa banal na aklat. Ang sasagot, walang iba kundi ang banal na aklat. Puntahan na natin ang Biblia, kapatid na Jason. Ngayon, susuriin po natin sa banal na aklat kung sino ang mga alagad na dito tinitipon ng Panginoong Diyos sa Pilipinas. Kung sino sila, walang iba. Ito ang mga lingkod ng Espiritu Santo. Tatlo na kung matandaan niyo, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito, madalas itong banggitin. Kasi sa tuwing magdasal, banggitin ito sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mabasa po ito sa Mateo 28:19. Sabi ng ating Panginoon Kristo, tatlo ang nabanggit ng ating Panginoon Kristo: Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngayon, ang Israel naglingkod sila doon sa Ama, doon sa ating Panginoong Jehova. At ang Iglesia naman, doon sila naglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Espiritu Santo ba, mayroong mga lingkod, kapatid na Jason? Meron po talaga, Brad Macarayo. Atin lang po babasahin dito sa Roma 6. Roma City 6. Ito po ang mababasa. Meron ngayon, pero ngayon ay malaya na tayo sa kautusan dahil sa namatay na tayo sa kautusang ito na dating umalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Ayon sa sinabi ni Apostol na si Pablo, mayroong mga lingkod ang Espiritu Santo. At ang naglilingkod sa Kanya, bagong paglilingkod dyan sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, merong mga lingkod ang Espiritu Santo. Sino ang naglilingkod ng ating Panginoon Kristo? Ang iglesia na itinatag niya. Saan ito matagpuan? Sa gitnang silangan. Sino ang mga lingkod ng Ama? Walang iba kundi ang Israel. Bayang Israel. Saan sila? Sa malapit na silangan. Ang mga lingkod ng Espiritu Santo, walang iba. Dito ang lugar. Ang tumpak dito sa
malayong silangan na walang iba ang Pilipinas. Dito makikita ang mga lingkod ng Espiritu Santo na nagsisikap na hahanapin ang kaharian ng Panginoong Diyos, na ang kaharian, ito ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Nasa Espiritu Santo sila naglingkod. Ang mga taong pinangakuan ng Panginoong Diyos na titipunin dito sa bansang Pilipinas. Ito po ang totoo, mga giliw na tagapakinig po sa programa po namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ngayon, ang pinaglilingkuran nila ang banal na Espiritu Santo o Espiritu Santo. Ngayon, kung sila'y naglilingkod dyan sa Espiritu Santo, mayroon bang panalangin? Kasi kailangan nating susuriin at kailangan malalaman sa nakikinig palagi sa programa po natin ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Dahil binanggit natin kanina, pwede naman, pakinggan po natin. Tanungin po natin sa kabila, na sa technician po, na pwede ba natin marinig ang interview doon sa tumanggap ng panalangin sa Luzon, sa mga marami na nagtanggap doon nung nagpunta kami sa loob ng 7 araw. Pwede ba mapakinggan ang buses ng mga nagdesisyon na magpamimber ng PDM na nandun sila sa Luzon? Si tatay, palakarin mo. Yun nga, narinig. Sige. Okay na yun. Ay, yung pagkatapos mong kang ginamot ni Master, ano nangyari sa'yo? Hindi po ang yan po, parang ganda ko po ginagamot po ako. Parang hindi na po yung sabi ko yung mayoma. Salamat kay Master. Salamat po, Master. Salamat po, Master. Tapos, Anong pakiramdam mo? Yung likod ko laging masakit. Pero wala na. Okay, maayano na yan. sige. Tatay. Yung Ano naramdaman mo sa iyong nung ginamot ni Master? Itaas ang papagalaga. Okay. ang sakit ng tao na ito ay na mild stroke, hindi maayos ang paglakad niya at pagkilos na makagalaw ang mga kamay niya at hindi niya maisa ang mga paa niya. Hindi maayos ang paglakad niya. Pero noong ginamot siya, napagaling siya at doon na nagsalita siya dahil sa nararanasan niya at natanggap niya na kagalingan niya. Pakituloy lang po. Naitataas mo na ba? Tataas na. Oo, galing naman. Salamat. Ano yung mga nilagawang ng gawa sa na tanggap nito ng mga Master, madami po nangyari kay tatay. Naitataas na niya ang kamay niya. Ngayon, nakatayo siya mag-isa. Naipalugtog na niya yung kanyang nakikipag-anuhan na siya sa akin, kagaya. Si ate naman, hindi niya kanina maitaas yung kanyang baraso at masakit ang likod niya hanggang dito. Ngayon, igaganon mo nga ate. Igaganon na niya. Di ba? Hindi tayo pareha masama ng mga tao na pakikita ng mga ang panunood po natin. Kasi yung nagdala sa amin doon, ang founder ng organisasyon ng ICAGSI, Ma'am Lilia Tuunan. Kasi ang pinuntahan po namin ang lugar ng General Secretary ng ICAGSI o UCAGSI, Ma'am Lisa Subak. At maraming mga tao nakikinig sa doktrina at
nagdesisyon na umanib sila sa relihiyon na PEDM, at ito po ang nakikita o nasaksihan po namin doon sa Luzon. Sa pagpunta po namin sa loob ng isang linggo, marami nang tumatanggap sa panalangin at sa relihiyon na PEDM. Sa susunod na pagbalik po namin o pagpunta po namin sa Luzon, marami pang mga lugar na puntahan pa po namin at maraming naghintay po sa amin sa pagbabalik po namin doon sa Maynila. Darating ang panahon na meron po tayong programa doon sa Luzon, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, kasi magdami ang mga tao diyan sa Luzon na mga kaanib sa relihiyon na mga kasama po sa isang relihiyon na PEDM. At ngayon, sila nagdesisyon, tatanggap sila ng panalangin. Meron ba pong panalangin na diyan ang tao magdasal sa Espiritu Santo, kapatid na Magalso? Meron po talaga, kapatid na Makarayo. Basahin lang natin dito sa 1:20 ng Judas. Ito po ang nakasulat. Ngunit kayong mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Maliwanag po. At kung babasahin ito sa Biblia ng Sambayanang Pilipino, ganito po ang nakasaad sa Judas 1:20 sa sitas na sa talatang binasa niya. Ganito pa nakasaad, ngunit kayo naman, mga minamahal, itayo ang inyong pagkatao sa batayan ng inyong pagkabanal na pananampalataya. Dumalangin kayo sa Espiritu Santo. Ito ang katunayan, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Merong panalangin sa mga tao para sa diyan sa Espiritu Santo, at ayon sa binasa nating talata, dumalangin kayo sa banal na Espiritu o Espiritu Santo. Ito po ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Ang tanong, ano kaya ang kung mga ngaral ang mga tao na mga lingkod ng Espiritu Santo, ano ang pangangaral nila? Walang iba kundi ang Espiritu Santo. Meron ba po tayong katunayan dyan, kapatid na John? Meron talaga tayong mababasa, Brad Makarayo. Dyan, dito lang natin mabasa sa 1 Pedro 1:12 na ipinahayag sa kanila na hindi saganang kanilang sarili, kundi saganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Maliwanag po sa binasa po nating talata na nakasulat sa Biblia, mayroong mga ngaral sa Espiritu Santo. At kung sila'y mga ngaral, ang ipangangaral nila, walang iba kundi ang Espiritu Santo. Dahil mga lingkod sila ng Espiritu Santo, ibig sabihin, sa makatuwid, diyan sa Espiritu Santo matagpuan ang kapangyarihan, dahil siya ang kukuha ng mga lahat na mga bagay doon sa ating Panginoon Kristo sa Juan 16:13 hanggang 15. Na ang mga kinuha niya na mga bagay mula sa ating Panginoon Kristo, ito ang mga bagay na binigay ng Ama doon sa ating Panginoon Kristo. Pagkatapos kinuha sa Espiritu Santo, binigyan ng Ama ang anak sa Mateo 11:27 sa lahat ng mga bagay. Pagkatapos na nandoon na sa ating Panginoon Kristo, kukunin ng Espiritu Santo ang lahat ng mga bagay, nandoon na sa Espiritu Santo ang mga bagay, at ang mga bagay na hawak ni Kristo noon, sa hindi pa kinuha ng Espiritu Santo, doon sa Mateo 28:18, ito ang kapangyarihan. Ibig sabihin, ang mga bagay o kapangyarihan na natanggap sa ating Panginoon Kristo dahil binigay sa Ama sa Kanya, kukunin ng Espiritu Santo ang mga bagay, at ang mga bagay kasali na ang kapangyarihan sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Kaya nga,
kung mangangaral sa sa mabuting balita ng Espiritu Santo, ang mga lingkod ng Espiritu Santo, ang ipangangaral nila ang kaharian na natagpuan nila. Meron ba po tayong mababasa sa banal na aklat, kapatid na Robles, na mayroong mangangaral sa kaharian ng Panginoong Diyos? At kung mayroon ng mga taong mangangaral ng kapangyarihan, ano kaya ang mangyari sa buong mundo, kapatid na Robles? Mayroon bang mga taong mangangaral sa kaharian ng Panginoong Diyos? Meron, Brad Macarayo, ayon sa kay Mateo, Kabanata 24, talata 14, ang sabi ganito, papangaral sa buong sanglibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos, upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. Sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, mayroong ipangangaral na mabuting balita tungkol sa kaharian at darating na ang katapusan. Ito po ang nabasa nako, nakakatakot, dahil kung ipangangaral na ang magandang balita ng kaharian, darating ang katapusan sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Ano kaya ang ibig sabihin na darating ang katapusan? Ngayon, kapatid na Joel, ito po ang susuriin po natin ngayon sa banal na aklat. Ang nabanggit sa talata na ito na mayroong darating na katapusan. Ano ang matatapos, mga giliw na tagapakinig sa programa namin? Walang iba, ang matatapos, ang mga bagay o ang buong sanlibutan. Meron ba po tayong mababasa parang mapatunayan natin, kapatid na Joel, dyan sa banal na aklat? Mayroon po, Brad Macarayo. Ito po mababasa natin sa unang Pedro 4:7 sa nakasulat dito. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mga pagkahinahon at mga ngapuyat sa pananalangin. Yan po ang ating mababasa, Brad Macarayo. Katapusan ng mga bagay, lahat ng mga bagay. Kung babasahin ito sa nakasulat sa ang salita ng Diyos sa unang Pedro 4:7, malapit na ang katapusan sa mundo. Kahit diyan lang tayo huminto pagbasa, malapit na ang katapusan sa mundo. Ito ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia, mga giliw po na tagapakinig sa programa na ito. Dahil ang sanlibutan na tinitirahan natin ngayon, doon tayo nakatira sa panahon natin ngayon, ito ay itinaana ang sanlibutan sa araw ng paghuhukom at ito'y masusunog. Dito po sa nakasulat sa ikalawang Pedro, Kabanata 3 at sa talatang 5 hanggang 7, kamadjis hanggang sa 12, ganito ang nakasaad. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan din nito, ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy at itinaan sa araw ng paghuhukom at paglilipol sa mga taong masama. Mayroong mga nabasa po nating talata sa Biblia, dalawa nangyari. Mayroong paghahatol ng Panginoong Diyos sa araw ng paghuhukom. Noong panahon ni Noe, inapawan ang balat ng lupa sa tubig o baha sa nabas at napahamak, nililipol ang mga tao noon na hindi na nailigtas, na nakapasok sa daong na ginawa ni Noe, na iutos ng Panginoong Diyos sa kanya gagawin para maligtas si Noe at ang pamilya niya. Ngayon, ano kaya
ang mangyayari sa buong mundo pagdating sa araw ng paghuhukom. Dito po sa 10 hanggang 12, datapuat darating ang araw ng Panginoon ng gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ganito po ang nakasaad na nakasulat sa Biblia pagdating sa araw ng paghuhukom. Tiyak, sabi ni Apostol na si Pablo, ayon niya sa 4:7, katapusan sa mga bagay, katapusan sa mundo, katapusan sa buong mundo, o katapusan sa sanglibutan. Ito po ang nakasaad po na nakasulat sa Biblia. Kaya nga, mga giliw po naming tagapakinig, dapat malalaman po natin na mayroong kaligtasan na hinanda ang Panginoong Diyos sa mga taong iligtas niya sa pamamagitan ng tatak ng Espiritu Santo sa araw ng paghukom. Tiyak, tutubusin ang mga tao sa pamamagitan sa pagtatak ng Espiritu Santo sa mga tao sa Efeso 4:30 sa King James Version Tagalog. Kung babasahin ito, ang Efeso 4:30 sa ang salita ng Diyos, tiyak na pagdating sa araw ng paghukom, ililigtas ang ng Panginoong Diyos ang mga tao sa pamamagitan sa pagtatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan pagdating sa araw ng paghuhukom. Mga giliw po na tagapakinig sa programa po namin, sana naunawaan ninyo ang mga katotohanan na pinag-aralan natin ngayon. At sa pamamagitan sa paksa na ito, na magdesisyon kayo na aanib sa relihiyon ng PEDM bago mangyari ang araw ng paghukom. Kung sino sa inyo ang nais magsusuri, magpunta lang kayo sa main office sa Puro 4 Danao upang makaharap na ninyo ang mga ministro ng PEDM. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. Ito po si Brother Danilo Nakwa. At ito na naman po si Brother Jason Lopez. Ito po si Brother Joel Hurtado. At ito naman po si Romulo Robles, Senior. At ito naman po si John Minard Magalso. At ito na lang po si Lucio Lopez Jr. At ito naman po inyong kapatid, Abilino Nabalitan Jr. At ito naman po ang inyong lingkod, kapatid na Jisrael Macarayo. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig sa aming programa at magandang gabi po sa lahat ng patuloy na nagsusunod sa aming programa.